Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Maghatid ako kay Philip. Si Kuya Alex pala walang pasok ngayon dahil yung mga estudyante nagkasakit. So nag-decide yung principal na i-close na lang. Good for 3 days lang naman. Monday, back to school na sila. So iiwan ko siya dito. Sabi ko sa kanya, saglit lang kami. Kuya Alex po, stay here, Dober. Philip ko, change na. Saglit lang to. Pwede na, Rico. Paalam lang ako kay Kuya Alex. Nandito siya sa room niya. Gising na siya. Kanina pa. Kuya Alex, we are leaving now. Dobre? You must stay here. Just 10 minutes. Dobre? Ha? 10 minutes. Naku, gusto daw niya 5 minutes lang. Tak, Dobre. Ano? Ciao, Kuya. Hindi ko siya isama dahil negative 4.5 po. So, yan, sobrang lamig. Sabi ko sa kanya, since na wala siyang pasok, dito lang muna siya. Magsundo kami kay Philip mamaya. So, isama ko na siya. Kalimutan ko pala itong i-switch off. Para hindi siya magtampo sa akin ba. Then si Philip, balot na balot. Na? Tinamad. Sabi niya sa akin kanina, gusto pa daw niyang matulog. Tinamad ka na. Ang nang bata. Kanyang bike, naka-prepare na. Ito na po yung weather namin today, oh. Siguro lalabas si haring araw. Then tignan nyo ang palibot namin, nag-frost. Dahil negative 4 ba? Kahapon pala, negative 6. Napagsabihan pala ako ni Vladimir kahapon, bakit daw nagdala ng bike si Philip at saka si Alex. Minus daw. Iyan ang gusto nila. May gloves naman sila. Mas gusto ko kasi may ano sila ba, bike. Kahapon, pumasok pa si Kuya Alex. Kunti lang siguro ang estudyante kahapon. Komportable si Philip sa kanyang bike. Naawa ako kay Philip ba, nagreklamo siya. Sobra dong lamig. Sinabi ko nga sa kanya, ibalik ko na lang yung bike. Ayaw din naman niya. Dahil tamad nga siyang maglakad. At itiisin na lang niyang sobrang lamig. Thank you Lord, nandito na kami sa loob. Tingnan mo yung ilong niya, oh, namulan na. Oh, kawawa naman si Philip. Ay, man na tarong uglimpi imong mata dong. Can you do it, Philip? TC Steri rookie. So you need to do it by yourself. Dobre? Dobre. Tignan natin kung magawa ba niya. Agoy, Diyos ko, Lord. Pinagtatapon. Ay ka ni. First gloves. Diga, Spider-Man. Yan, tinatapon niya. Este niya. Na, Philip ko, nini. Na, yeah. Toto is a chesty. Yung mga extra clothes niya yan. Just in case na makaihi. And this is Ispinavi. Toto, yeah, Ispinavi. Tam. Ay, naku, bata talaga. Tam, trousa. No, for shoes. Oh, okay, do it. Shoes. Why did you guys say for shoes? Ano, okay, dobre. Sabi ng kanyang teacher daw, unahin muna daw yung sapatos. Alam pala niya eh. Beaver ni Philip ko. Bra prata. Nandiyan na si Philip sa kanyang room. Then, uwi na ako. Gantay si Kuya Alex sa akin doon sa bahay. Ang akala ko hindi malamig. Sobra pa lang lamig eh. May dala akong gloves. Maaga kong naihatid si Philip. Wala pa masyadong estudyante doon sa itaas. Worst month, January and February. Dito tayo dadaan sa kabila para mas madali. Patapos na ang winter, saka pa nag-minus 5, 6. Ay, nako. Thank you, Lord. Hindi nakaabot ng minus 10. Ito ang pinakagusto ko. Kahit nag-negative 4 na, at least lumabas si haring araw. Mainit today. Thank you, Lord. Nandito na pala ako sa bahay. Mag-start ang dahon ng puno kapag spring. Mga 8 or 9 o'clock, matunaw na to lahat. Frost lang naman yan, hindi naman yan snow. Nandito na pala ako sa bahay. Kapag exercise, nag-prepare na din ako. Then mamaya, susunduin na namin si Philip. So habang nag-antay pa kami ng oras, tatanong na si Vladimir kung kailan ko iligpit yung Christmas tree. Yung box ang hinahanap ko. Hindi ko na makita kung saan. Nandito. Ito ba yun? Ito na nga. Bakit nandito? Doon ko to nilagay sa kabila eh. Alam ko na kung sino nagdala nito. Si Philip. Nung nakaraang araw, ito pala siya nagtago. Hide and seek.
Minsan hindi na ako makalitos. Mahirap mag-pronounce. Nakihila na nga yung dila ko. Tutulungan daw ako ni Kuya Alex. Kanina pa to si Kuya Alex ba, nagantay sa akin, na-bored na siya. Gusto na niyang iligpit itong mga balls. Oh, sa narinig nyo, gusto na din niyang gawin now na. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. Kuya Alex ko, kaya Riklo, kanina ka pa nag-antay eh. Kaya bored na siya. Magtagal ko daw. Matagal ako magligpit ng Christmas tree. Mommy, they're going here. Ha? They're going here. Wala, Riklo. Kasi ano na, 10:30 na. Susunduin namin si Philip maya-maya. Na, Riklo. That's a white day. Mommy, give us the white. Rosin? The white day. When we weren't alone, take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt. Nakuha na namin lahat ng balls. Ito na naman ang Christmas light. Ganyan ang ginagawa ko kapag ako'y magligpit ng Christmas tree. Ang hassle pala pag magkaroon ng Christmas tree, tuwing Christmas, kailangan mong itayo. Pagkatapos ng Christmas, iligpit na naman ulit. Kaya no wonder pala yung iba, gusto nila yung kunti lang ang decoration para mas madali iligpit. At home, take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in. Siguro mas better yung fresh na Christmas tree. Pagkatapos, itapo mo lang eh. Babalik ko din sa plastic. Yan si Kuya Alex yung nag-antay na sa akin. Magsundo kami kay Philip. Itong wida ang gusto ko, oh. Thank you, Haring Araw. Na medyo mainit na. O, di, natunaw na, no? Yan ang sabi ko sa inyo, eh. It was a delivery, Kuya. Chismuso talaga to si Kuya Alex ba? Tinatanong talaga niya sa akin kung ano yung sinabi ng kanyang daddy kanina. Kasi tumawag, eh. Oh, Diyos ko, malamig pa rin yung hangin. Thank you, Lord. Dahil may araw ba? Iniwan mo naman ako, Kuya Alex. Kaya gustong-gusto mong sumama sa akin, eh. Nandito na po si Philip. Tignan mo naman yan siya, oh. Sinabi ko sa kanya yung lollipop niya doon na sa bahay. Hindi nakinig, oh. Hala, sige, itapon na. Riklo. Mommy, Prosim. I can go to park. Ano? Prosim? Just few minutes, Kuya. Don't stay long ka. English ko dito sa Slovakia ba, baluktot na. Kasi nag-mix na ako eh. Since high school pa naman ako, wrong grammar na talaga eh. Nahaluan na mostly ng Slovak. Kaya siguro kailangan ko nang i-push itong Slovak na language. Oy. Oh, Pozor! Oh, asan daw sila? Oh, Philip! Agoy, matumba na po karon diha, Philip. Ay, Diyos ko, na-nervous naman ako kay Philip. Always yan diyan matumba, oh. Ilang beses na yan siya na disgrasya diyan ba, oh. Push! Ayan na naman siya. Kailangan ko siyang itulak. So, nag-request sila na magstay daw sila dito ng few minutes. Pagbigyan ko na lang silang dalawa. Kawawa naman. Always nang nasa bahay. Pero nag-alala lang ako doon sa fireplace namin ba. Baka kasi pagdating namin mamaya, wala nang kaapoy ba. Magsindi na naman ako ulit. Pumali, Kuya! Ay, talaga na lang. Ganito talaga kapag may mga bata, no? Naging nervyusa na ako eh. Ay, si Philip, yung lollipop niya, hindi niya binibitawan. Bebe. Natakot ako ba? Baka, oo. Baka masugsug yung ngalangalan niya. Kahit ano lang maisip nila, oh. Philip ko, no? Kuya Alex ko, pumali. Hala, sige. Yan ang gusto nila eh. Pagbigyan. Ozor, ang sarap talaga magpainit. Ganito na pala ang suot ko. Vest. Ano ba? Maganda yung sikat ng araw. Ihi na naman daw si Philip. But, kanina doon tayo sa loob ng kindigatin.
Hindi ka nagsabi na ihi ka. Every dito siya ganito kapag after ng school niya. Ay, nakakamiss talaga kapag ganito ang weather. Ay, may isi-share pala ako sa inyo regarding noong last week pinatawag si Vladimir ng principal dito, pinatawag si Vladimir ng principal ni Kuya Alex dahil doon sa result pala ng kanyang schooling, kumbaga sa atin pa, pagbibigay na ng puna ba. Dito kasi ang ginagawa nila, one-on-one na kinausap yung parents. Siyempre, ang principal dito, hindi naman nakaintindi ng English. So si Vladimir ang tinawag and then kinausap siya regarding doon sa performance ni Kuya Alex. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng principal. Magaling daw si Kuya Alex sa writing, reading, mathematics. Alam na niya yung plus at saka minus or etc. Nakipag-cooperate daw siya. Hindi na daw siya naging disturbo sa mga kaklase niya. Ano daw yung sinasabi ng teacher, sinusunod niya. Ang sinabi din ng principal, kung hanggat maaari daw, yung pag minus at saka plus ni Kuya Alex, dapat hindi na gumamit ng kamay, utak na lang daw ba. I-practice daw namin yun. Nabigla din ako ba sa grade 1? Kailangan na palang i-practice yun. Dapat daw magsimula siya sa 1 to 10. I-minus at saka plus lang sa pamamagitan ng utak. Ayun, tinitrain na namin si Kuya Alex. Ang iba, masagot na niya. Mostly, hindi niya masagot. Makalimutan talaga niya. Naging master na siya sa pamamagitan ng kamay. Alam niya yun ang sagot. Pero kung sa utak lang, sa 10%, may 5 lang siyang masagutan ng correct. Grabe talaga to ang school ng Slovakia ba? Sobrang advanced. Akalain yun na sa grade 1 dito, less than at saka greater than, tapos na sila. Ang ginawa nila sa mathematics dito, example, 1 plus 1, tapos minus 1. May ganyan na sila. Ako, ang grade 2 nito, may multiplication na siguro ba? Expected na yun. Kaya to ng mga bata dito. Sa bagay, ang estudyante dito, hindi naman katulad sa Pilipinas na sa isang room, 20, 30, 40, 50 students na Kuya Alex. Ano lang sila? 5. Grade 1, di ba? So ang mga teacher nakafocus lang sa kanila. Then swerte na rin kami dahil si Kuya Alex dito sa village namin, naturuan ng maigi si Kuya Alex kaya madali siyang natutong mag-Slovak. Lahat ng subject natuunan ng pansin. Si Alex naman, wala akong problema talaga sa kanya. Fast learner. About sa school, nakafocus siya ba? Hindi din siya tamad mag-aral. O yan ang gusto ko sa kanya. After ng kanyang schooling, tinatanong namin yan siya kung may homework. Magsagot yan siya sa amin na meron, gagawin niya kaagad yan bago siya manood ng TV, bago maglaro. And then yun din ang sinasabi ko sa kanya. Saka ka na maglaro, manood ng TV after ng homework mo. Kaya sinusunod niya yung sinasabi ko sa kanya. Kaya natuto na siya at nasanay na rin. Dahil din sa mga paalala ko sa kanya ba, mabuti na lang sinusunod niya ako. Alam naman kasi niya na nagwawala ako kapag hindi sinusunod yung gusto kong mangyari. Dahil hindi para sa akin, kundi para din naman sa kanya. Ayaw kong makita ang makalat na paligid. Dapat in-up muna. Depende talaga lahat sa parents sa pagdisiplina. Kaya ang bata matuto talaga kung ano yung rules ng parents sa loob ng tahanan. Ganon din ang mga bata, sinusunod nila yun. Kaya yung rules ko talaga yung laruan. Di bali nang makalat ang lahat, wag lang yung laruan makita ko sa palibot. Tapos na sila, nanonood ng TV, tapos gumagawa ng homework. Ay nako, lumilipad yung mga laruan nila sa basurahan. Alam na alam nila yan. Kung sa Bisaya pa, muulbo na dahil akong kaspa sa kalagot ba. Thank you Lord sa nagiging result ni Kuya Alex. Simula pa lang ito, hindi pa tapos. Dahil di ba grade 1 pa lang si Kuya Alex. Malay mo mag-change na naman to. Kasi ang bata pa naman, pabago-bago ang mga mood nila. Sana nga hindi makaranas si Kuya Alex ng bullying sa school. Uy, dito ako nag-worried ba? Kasi naranasan ko na yan eh.